So, ayan at umagang kay ulan naman talaga mga katibuli ko. At ayan ako, napakalakas naman ng rain, go away. So, biglaan tayong nag-gravy ng supas. So, meron tayo dyang repolyo, carrot, syempre at celery. At ayan ang ating panahog at nilaga ng inyong katibuli. Syempre, hindi mawala ang dalawang itlog. Dahil wala naman ang, talaga ang ating itlog. Ayan, at hiniwa na nga't nahihirapan pa ang katibulin nyo. Gusto ko kasi dyan talaga mga katibulin sa sopas ay maraming gulay. Kaya ang katibulin nyo hindi mo wala pag nagluto ng sopas ay wag na lang akong magluto kung wala rin namang gulay. Kasi talaga namang nakakatamlay pag walang gulay ang supas natin. Kaya ang katibulin nyo hiniwa-hiwa na ng bunggam-bungga ang ating ripulyo. Kaya yan tignan nyo at naku, seryoso na naman ang inyong Chef Boy Lugro at nanunulis na naman ang kanyang nguso sa paghihiwa ng repolyo. Hoy nako, dahil repolyo lang yung hinihiwa mo, masyado mo namang siniseryoso. Ay meron ka pang hihiwain, hindi ka pa yari dyan, hindi pa nagtatapos ang paghihiwa mo dyan, kaya wag mong ibigay ang todo-todo mong lakas sa iyong hinihiwang repolyo. At sigurado namang hindi matatapos yan pagkayaan ay minadali mo at pag nadali ang daliri mo. Mo naman, kala mo naman talaga ay seryosong seryoso pag ang daliri mo nadali talaga, yari kakatibuli. At ayan, nayari ko na nga ang repolyo ko. Siyempre, isusunod na natin ang carrots. Hindi mo wala sa supas ang carrots mga katibuli ko Kaya ayan, naku, kinat ko na nga yung alam nyo na, yung tangkay ng carrots. Ay naku, seryoso talaga to sa paghiwa mga katibuli. Dahan-dahan naman yung paghiwa mo talaga. Ay sinasabi ko sa'yo, pag yung kamay mo yung na-knife mo dyan, ay naku katibuli, magsisese ka talaga dyan. Ay akala mo yung polyo pang hinihiwa mo at carrots ay hindi na pala. Ang daliri mo na pala ang iyong dinadali. Kaya ayan at kinatkat na nga ng paislanting ng katibuli nyo. Ang gusto ko naman dyan ay pahaba-haba lang para naman madaling kainin. Ay pa-cubes-cubes naman kasi ay naku, ayoko. Gusto ko talaga yung pahaba-haba lang dyan sa mga gulay-gulay ko para madali lang ding maluto. Pag manipis ang hiwa ko. Kaya yan ako, nagseryoso na naman at nanunulis na naman yung ngoso. Mas matulis pa sa ilong yung ngoso. Kaya yan ang katibuli nyo. Kailan kaya mayayari ang paghihiwa? At ayan, nayari na nga talaga ng bunggam-bungga. At sinunod na niya ang alam nyo na pangmalakasang celery. Ay napakasarap naman talaga pag may celery ang inyong gulay. At sinunod na niya ang paborito ng Bombay. Siyempre hindi mo wala ang sibuyas, ang onion. Ayan, bilat-balatan na nga ng katibuli nyo ang onion. At hiniwa-hiwa na nga na akala mo ba talaga ay isa siyang mahusay na maghihiwa. Pero hindi naman mga katibuli. Hindi sa pagmamayabang ay napakarami ko na talaga napasukang restaurant. Kung sa paghihiwa lang naman ay naku ay lahat-lahat na ay natutunan ng katibuli nyo. Narong napas mo pa ang katibuli nyo dahil naghihiwa ka na, naglalahat ka na, mag-iihaw ka pa ng inihaw na lempo ba? Lempo, kundi lempo isda. Tapos pagkayari mo doon ay naku, yun, paghugasin ka, kaya ayun, napas mang katibulin nyo. Ang ending ay huminto. Kaya ito na lang ang katibulin nyo. Pinagluluto ko na lang yung darling ko. Ay, hindi na ako mapapasma. Ay, siguradong mabubusog pa ako. Kaya ay, biro naman ang katibulin nyo. At pinitpit ko na naman ang bawang. Ay, dyan talaga makikita na isa kang magluluto pag marunong mong pitpitin ang bawang. At binalat-balatan na nga ng katibuli nyo ang bawang para tayo ay makapaggisa na mga katibuli ko. Kaya yan ang nangyari, tayo ay sinalang ko na ang lulutuan natin ng supas at sinandaan na natin ang apoy at sinunod na natin ang golden fiesta. Baka naman mantika yan mga katibuli. Yan ang ginagamit kong panggisa sa lahat ng aking niluluto. So, ayan ang katibuli nyo. At nilagyan ko pa nga ng tubig dyan yung gulay para ibabad-babad ko ng bunggam-bungga. At ayan,
nilagay ko na nga ang bawang at sibuyas mga katibuli at mekos lang ng katibuli nyo yan para ron magisa-gisa ng kaunti mga katibuli. At syempre ayan, hinaan ko lang yung apoy kasi baka masunog naman yung bawang at sibuyas natin, hindi masarap. At sinunod ko na din dyan yung ating panahog. Ay naku, ngayon pa lang ay nai-smell ko na ang amoy at lalagyan din natin yan ng syempre hindi mawawala ang pangpalasa na parang commercial lang ang luto ng katibuli nyo. Ayan talaga, hilig ko talaga ang magluto kaya nga sana someday ay magkaroon tayo ng sariling kainan o restaurant ba para hindi na natin kailangang mamasukan at makatulong pa tayo sa kapwa. Diba? Ganun lang naman talaga ang masarap. At ayan na nga pala ang gagamitin ko. Kayo ba ano bang ginagamit nyo pag niluluto kayo ng sopas? Ako kasi ayan ang ginagamit ko. Yung pasta ng pang spaghetti, laging ganun ang ginagamit ko para hindi siya umaalsa ng todo. Para kahit konti lang ilagay kong tubig ay hindi niya sisip-sipin. At sinabawan na nga ng tubig ng katibuli nyo. At ayan na nang mayari ko ng putol-putolin ng pinakita kong pasta at nilagyan ko na ng tubig. Ay nako, ayan na nga at binuhos ko na yung pastang biniyak-biyak natin. Depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay na pasta ba yan o macaroni ba yan. Bahala kayo dyan. Basta ako masaya ko dyan sa may nilagay ko na yan. Eh kayo kung saan kayo masaya, ay doon kayo. Hindi ko naman pwedeng kontrahin yung gusto nyo. At yan, kumukulo-kulo na nga mga katebuli ko. O, tignan nyo at ay na nga pala yung itlog. Sinot ko na yung dalawang itlog. Siyempre, dalawa lang yung itlog ko eh. Kaya dalawa lang din yung sinama kong itlog yan. At ito na nga mga katibulikot, nilagay ko na dyan ang gulay natin. Hindi mawawakas ang ating lulutuin kung hindi susot ng katibuli nyo ang gulay. Ayan nako. Sigurado kung hindi ka mananamplay pag lagi kang nakagulay. Dahil mananamplay ang katawan mo pagka ikaw ay hindi nagugulay. Pero kung laging kakain ng gulay ay sigurado namang lalakas ang iyong katawan. So tinakpan na naman ang katibuli nyo ng pangmalakas ang takip at inalog-alog naman niya ang ilalagay natin. Siyempre ang Alaska evap yan. Baka naman at binutas na nga ng katibuli nyo ang Alaska evaporada. So, ayan na nga at mas forward tayo at kumulo na nga ng bunggam-bungga ang ating gulay at ang sabaw. So, binuhos-bohos na natin ang Alaska evap at menekos-mekos na nga ng katibuli nyo. Ay, naku, napagkasarap naman talaga kumain ng sopas lalo na ngayong malamig ang panahon. Maulan kasi ngayon mga katibuli ko. Ay mukhang dire-diretso na ang ulan ngayon ay akala ko'y talagang puro tag-arawat. Ayan, tinaktak-tak-tak pa, sinimot-simot. Mas maganda kasi yung simot. At ayan, tignan nyo naman mga katibuli. Mukhang napagkasarap naman ang supas ng katibuli nyo. Kaya halika mga katibuli, kumain na tayo! At naatat namang kumain ang katibuli nyo ay nagbebenta pa ang aking darling kaya ako na lang nauna dyan at may pandesal palang binili ang darling ko tuwing umaga kasi ay may dumadaan sa aming pandesal. At ayan, syempre hindi mawawala ang pag-ayos ng kamera ay pumapaling-paling at dumaan pa nga ang darling ko dyan. Ay naku, nakapantulog pa talaga ang darling ko kasi kababangon lang namin dahil malamig. Ay hindi nga pala ako nakontento at dinagdagan ko pa yung pamintang nilagay ko kasi makonti lang inalagay kong paminta. So, ayan mga katibuli ko, subo na tayo ng supas. Napakasarap talagang kumain ng supas pagka malamig ang panahon. Alam nyo naman, hindi kami magugutom dahil ang katibuli nyo ay napakahusay magluto. Sana talaga ay magkaroon tayo balang araw ng negosyo na makakatulong tayo sa kapwa o sa tao. So, ayan mga katibuli ko at ang katibuli nyo ay kumagat pa nga ng pandesal dyan. Ay, masarap talaga sa supas ang may tirnong pandesal. Ay, buti na lang talaga at bumili ang aking darling. Tuwing umaga kasi ay dumadaan na ang pandesal na yan. Magka narinig niya at sabi ko ay bumili nga siya ng pandesal para itirno namin sa supas. So, ayan, tinayos-ayos ko na naman ang kamera ko
Pumapaling-paling kasi siya dyan, nakakabusit mga katibuli, ewan ko ba nahuhulog-hulog at ayan, kinakamot ko pa yung ulo ko, ano ba naman yan. Sige, kumain ka ng kumain katibuli, huwag mo nang intindihin yung kamera mo dyan, di ka mabusog dyan, o sige, ayan. O, tumitingin pa ako sa camera, ay kala mo naman ay gwapo naman ang katibuli nyo. Ay daldal ako ng daldal dyan sa aking darling at biglang dumating naman ang nag-deliver ng tubig ng Aqua Grace. So ayan, shout out po sa taga-deliver namin na kahit maulan ay masipag na nagde-deliver. So ayan ang dalawa at pinapakain ko nga ng sopas ay kumain na daw sila. Ay sabi ko naman ay sige kung ayaw nyo ay kayo na lang ang bahala. Sabi ay kumain na daw at busog daw sila. Ay sabi ko naman ay sige na nga, hindi ko na kayo pipilitin. So, ayan ang dalawang mga gwapo ng taga-deliver ng Aqua Grace, ang ninang ng aking darling. So, ayan, at tapos nang kumain ang inyong katibuli. At muli hanggang dito na lang at maraming salamat sa biyaya ng ating Panginoong may kapal. Pinawisan pa ako dyan. God bless po sa lahat ng followers ng Katibulis lang.